DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Miyerkules na tayo ngayon, 27 na ng Nobyembre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, subpina ng National Bureau of Investigation natanggap na ni BP Inday Sara. Malacanang binatiko si dating Pangulong Duterte sa pagiging makasarili kaugnay ng panawagan nitong kudita. Field threat ni BP Sara kay BBM, itinuturing ng Kongreso na grounds para sa impeachment. Alice Goo, itinuturing na ng National Intelligence Coordinating Agency na agent of influence. Importation ng kanagdagang 8,280 metric tons ng frozen isda. Aprobado na ng Department of Agriculture. Mga residenteng nasunugan sa Isla Puting Bato tatanggap ng mahigit 50,000 pesos. Epekto naman ng amihan sa bansa, mararamdaman na ayon naman sa Pag-asa. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Maganda umaga, Pilipinas! Sa detalye ng babalita, mararamdaman ang epekto ng Northeast Monsoon o amihan sa bansa simula ngayong araw. Sa kasalukuyan, sinabi ni Elsa Aurelio ng Pag-asa, ang amihan ang nakakaapekto sa Metro Manila habang naramdaman ito kahapon sa Batanes, Cagayan at Apayao. Sinabi rin ni Aurelio na ang Intertropical Convergence naman ang imaginary line kung saan nagtatagpo ang hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere ang siyang nakakaapekto sa Mindanao. Ang ITCC ang magdadala ng kalat-kalat na mga pagulan sa buong rehiyon. Asahan din ng localized thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa sa susunod na 24 oras. Naisilbi na ng National Bureau of Investigation o NBI ang subpina laban kay Vice President Sara Duterte sa kanyang tanggapan sa Mandaluyong City. Ang subpina ay may lagda ni NBI Director Jimmy Santiago. Isinilbi ng NBI Special Task Force. Tinanggap naman ng Office of the Vice President bago mag-alauna ng hapon. Sa subpina ay naatasan ni Santiago si BP Inday na magtungo sa tanggapan nito sa Pasay City sa Biyernes ng umaga upang maipaliwanag ang kanyang panig kaugnay ng killer threat sa Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Nakasaad din sa subpina na iniimbestigahan si BP Inday Sara sa kasong grave threats at posibleng paglamag sa Anti-Terrorism Act. Sa panayam naman ang programang 2x2, ipinaliwanag ni NBI Director Jimmy Santiago na ito ay para pagpaliwanagin lamang ang Vice Presidente sa naging pagpabanta niya kina Pangulong BBM, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pinapa-appear namin si Ma'am sa NBI to shed the light, explain kung bakit ganun ang kanyang pronouncement. Iniimbitahan po namin siya na umapir sa NBI sa Friday po sana, alas 9 ng umaga. Bukod niya dito, sasamantalahin din ng NBI ang pagkakataon para alamin kung sino naman ang nagbabanta kay BP Sara. Bagamat hindi daw sila naniniwala sa banta sa buhay ng mga opisyal ng gobyerno, wala naman silang natatanggap na reklamo mula sa OBP kaugnay ng sinasabing death threats din sa kanya. Meron din threat sa buhay niya. So, napakagandang pagkakataon po para maasat yung nare-reklamo niya na merong threat sa kanyang buhay. Malaman din namin. Kasi wala na complaint na isinampa siya na merong threat sa kanyang buhay. Kaya lumalabas lang po ngayon yung kanyang threat against the life of the President, the First Lady, and the Speaker of the House. Wala pang person of interest na natutukoy ang National Bureau of Investigation hinggil sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte na kinausap na niya napapatay sa 3 opisyal ng gobyerno kabilang nga ang Pangulong Bongbong Marcos kung sakaling may pumatay sa kanya. Sinabi ni NBI Director Jaime Santiago, ito ang dahilan kaya nila ipinasubpina ang Vice Presidente para maipaliwanag ang kanyang pahayag.
May tuturing daw kasing banta sa buhay ng presidente at national security ang pahayag ng pangalawang pangulo. Yan man inaasahan ni Santiago na hindi papangalanan ni BP Inday ang taong magsasagawa ng asasin laban kay Pangulong BBM. Pero umaasa pa rin daw ang NBI Director na magpaliwanag si BP Inday kung bakit niya nasabi ang bagay nito. Posibleng ipatawag din ng National Bureau of Investigation ang lahat ng individual. Kabilang ang mga kawani ng media na present sa online press conference noong nagbanta si BP Inday Sara sa Pangulo at 2 iba pa. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, meron na silang listahan ng mga personalidad na dumalo sa naturang press con. Pero nilinaw ni Santiago na layon lamang na hakbang na magsilbing ebidensya sa pagkakaroon ng viral press con. Hindi naman anya nangangahulugan na may kasalanan at papapanagutin din ng mga miyembro ng media na naroroon. Una nang naglamas ng subpoena ang NBI kay BP Inday Sara kung saan pinaharap niya sa tanggapan sa Biyernes, November 29 ang Vice Presidente. Tinawanan lamang ni Vice President Sara Duterte ang subpoena sa kanya ng National Bureau of Investigation. Ito naman ang sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa reaksyon ng Pangalawang Pangulo, lalo't wala naman umanong nagawang krimen ang Vice Presidente. Bago pa man umano nakagawa ng kasi makagawa ng krimen ang Vice Presidente, patay na siya ng panahong yun. Kaya sino ang mananagot? Isa. Ako nag-inform sa kanya ngayong umaga, nag-usap kami. Sabi niya, tawa siya ng tawa. Tinawanan niya, sir. Oo, bakit mo? Ano naman yung krimen na na-commit niya na patayin muna siya bago siya mag-commit ng crime. And with that time, sino mananagot kung napatay na siya? Diba? Yun nga ang premise conditional. Ang tanong nga may krimen nga daw ba yung revenge from the grave? Muling itinanggi ni Vice Presidente Inday Sara Duterte na pinagbantaan niya ang Pangulong Bongbong Marcos. Sa statement ni BP Inday, iginiit niya na walang active threat sa kanyang mga naging pahayag at masyado na kanyang binigyan diin ang salitang assassin na nagbigyan ng takot sa publiko. Tumutukoy ang pahayag ni BP Inday Sara sa statement na ipinalabas ng Presidential Communications Office. Yan man nilinaw ng kanyang statement sa virtual press conference na sinabi niyang may tinawagan siyang tao upang patayin sina Pangulong BBM, First Lady Lisa at House Speaker Martin Romualdez kapag siya ay namatay. Tawag na nito pinag-aaralan ng Department of Justice ang pahayag ni BP Inday para sa posibleng pagsasampa ng kaso, kabilang dito ang libel, defamation at grave threat. Sinagot naman ang Malacanang tirada ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang panawagan niya sa militar na magsagawa ng kudita laban sa Administrasyong Marcos. Sa statement na inilabas ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin, tinawag niyang makasarili ang panawagan ng dating Pangulo na patalsakin ang nakaupong presidente upang makaupo ang kanyang anak. Dagdag pa dito, labis anyang nakagugulat ang garapalang panawagan ni Mayor Digong sa sandatahang lakas na maglunsad ng kudita. Hindi niya siya makapaniwala na aabot ang dating Pangulo sa panginsulto sa pagiging profesional ng Armed Forces of the Philippines at hilingin ang magtaksil ang mga ito para lamang magtagumpay ang kanyang plano. Panawagan ni Bersamin sa dating Pangulong Duterte, igalang ang konstitusyon at tumigil sa pagiging irresponsable. Pagtiyak din ni Bersamin, hindi matitinag ang administrasyon sa sinumpang tungkulin na pamunuan ng bansa ng naayon sa konstitusyon at rules of law. Nananatili mang nagkakaisa, profesional at matatag ang hanay na militar sa kabila ng mga ingay sa politika. Ito ang tiniyak ng spokesperson na si Colonel Francel Padilla kasabay ng pagigit na hindi kailanman kinakailangan ng loyalty check sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. Iginit pa nito na nananatiling tapat sa konstitusyon at chain of command ang sandatahang lakas ng Pilipinas. At this point, sir, there is no need for loyalty checks. Our Chief of Staff has already stated that he trusts that each soldier will perform its mandate accordingly and remain professional. Ang amin pong loyalties is to the flag and to the Constitution, and we adhere to the chain of command. The Armed Forces of the Philippines is a non-partisan organization. As our Chief of Staff has already stated, our
armed forces is united and professional. So with all of these things, sir, we respectfully request that we are shunned away from political issues. With the last Octa survey, we are very proud that we are able to maintain the status of the AFP being one of the most trusted, if not the most trusted from all other agencies. 8 out of 10 Filipinos trust the AFP, and hindi po namin gustong masira ang tiwalang ito na binigay ng sambayan ng Pilipino sa amin. So with this po, we will assure the public that we trust that each member of the Armed Forces of the Philippines remains professional in all of this. These are all noise that is going on, and we request po na we do not lose focus on the bigger challenge that we are facing ahead. So marami po tayong issues na dapat harapin na hindi po natin gusto na malihis po ang usapin sa iba't ibang ingay na kumakalat po. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:15, oy mga misis. Amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho by Dalian sa germs sa Katorila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ng Philippine Nurses Association ang Shield Bath Soap. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At habang kayo po ay nagsha-shower gamit ang Shield Bath Soap, ito ng ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayong araw ng 13,000. Mahiwagang tunog. Ayan. Ano yung item na yan na muntik-muntikan ng mapanalunan kahapon? Nakuha na ho yung first item, nakuha na rin yung second item, at maging yung prinsipyo ng P6, nakuha na rin. Magkakaiba nga lang ang sumagot. Hindi ba sila nagtatagpo-tagpo? Ayan, sige, i-check nyo yung mga sagot kahapon at baka sakaling makakuha ho kayo ng idea kung ano yung sinasabi natin mga items na nakuha na, pati yung prinsipyo ng P6 at pagsamasamahin ho ninyo. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext. Empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number, at sa mga sasagot sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, Supremo Lito Lapid, hindi ho tama ang inyong ipinadalang sagot. Magandang yung kay Dr. Kim Tan ng Lucena. Mali din po, Dr. Kim Tan, yung inyong ipinadalang sagot. Ayan, Good morning. Binabati ho kayo ng mga taga Lucena. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, oy mga mamis, po pwede ho tayong mag-laundry day today, Kunot mo ko ba kapag makampit, madikit at malupit ng mancha, all you need is Pride. Ba't mahihirapan ang self kung sa Pride? Easy at worry pa rin naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sambon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Patuloy tayo sa mga balita. Ground for impeachment ang banta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Zambales Congressman Jay Conghun, impeachable offense na ang binitiwang salita ng Vice Presidente na umupo pa siya ng hitman para patayin sina Marcos. Pero paglilinaw ng mababatas, hindi pa nila pinag-uusapan sa Kamara ang anumang hagbang para sa posibleng paghahain ng impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Conghun, marami pa silang tinatrabaho sa ngayon tulad na lamang ng pagpapatimay ng Certified 2025 National Budget ng pamahalaan. Impeachable offense ba ito? Tingin ko, personal na opinion ko to, oo. Pero kung tatanungin nyo rin ako kung napag-uusapan ba ito sa Kongreso, hindi pa namin ito napag-uusapan, no? Dahil nga abalang-abala din kami lahat, no, sa pag-attend ng meeting, no? At marami din kaming mga batas, no, na mga ordinansa, mga panukalang batas na kailangang ayusin. Dapat nang ideklara ng Kongreso na mentally incapacitated ang Vice Presidente. Ito naman ang paniniwala ni Larry Gadon,
kalihim ng Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Kaugnay pa rin ito ng ginawang online press conference ni VP Inday kung saan pinagbantaan nito ang first couple at si House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari umano sa kanyang masama. Nagpaplano ka magpapatay ng presidente, pati pamilya ng presidente, papapatay mo, pati yung speaker. Tapos mura ka ng mura doon sa presidente. In public, yung ginagawa mo, paano mo masasabi na you are still mentally capacitated to perform your role as Vice President? Parang hindi na. Kaya ako, minumungkahay ko sa Kongreso, filean nyo na lang yan na ano yan, i-declare nyo na lang siya mentally incapacitated and then mag-elect kayo ng bagong Vice President. Naniniwala naman si Gadon na hindi magdudulot ng kaguluhan sa bansa sakali man tuloy ang ma-impeach si VP Inday Sara. Paliwanag ni Gadon, may sinusunod namang proseso batay sa konstitusyon kung saan ang hahalili sa pagka-vice presidente ay ang Senate President o ay ang House Speaker. Bahagya lang o halos walang magiging epekto sa ekonomiya ng bansa ang tensyon sa pagitan ng mga pinakamataas na leader ng bansa. Panayam ng programang Damdaming Bayan, sinabi ng ekonomistang si Michael Ricaport na hindi naman bago ang ingay sa politika. Magugulit ang lalong naging mapait ang relasyon ni VP Inday Sara at ang Pangulong Bongbong Marcos dahil sa binitiwang death threats ng Vice Presidente at sa isyu ng paggamit ng confidential fund. Ayon kay Ricaport, basta't manatili lamang ang salita o sa salita ang banggaan ng ating mga opisyal, magtutuloy-tuloy sila sa kanilang tungkulin, wala itong masyadong epekto sa ating ekonomiya. Basta hanggang salita lang, mga rhetoric lang, no? Kasi ang importante yung rule of law, yung strong institutions of law. Kumbaga, nagagawa ng ating pamahalaan yung trabaho nila, yung reform measure, para lalo mapalago yung ekonomiya, lalo mapalago yung kabuhayan, madagdagan ng mga trabaho, at encourage pa po yung maraming negosyo, whether local or foreign, to create a more conducive environment for business. Kahapon may nakakausap po tayong ilang ekonomista din. Ang pinangangambahan nila, baka sumirit pa lalo ang inflation at baka raw sumampa pa sa 61 pesos ang palitan ng piso against the dollar. Bagamat malakas po ang dollar remittances natin, kung magpapatuloy po ang mahinang koleksyon ng buwis, lalong-lalo na ng BIR, ano ha? Alam mo na ninyo na kaliwat kanan yung mga ginagawang mga raid, ano ha? May mga hinuhuli. Tanong, bakit walang nadidemanda? Doon sa nidemanda, bakit wala pa rin nakukolekta? Sa kaliwat kanang raid, bakit ang nangyayari, bumabagsak pa rin yung koleksyon. Katunayan, meron pong isang deputy commissioner ang nag-resign na. Nagbitaw na sa kanyang pwesto. Kasi nagugulat din ho sila. Kaliwat kanan yung raid nila. May mga inahabol ho sila. Hindi pa rin ho sila nakakakota. Bakit kaya? Siguro yan ang dapat na silipin ni Secretary Ralph Recto. Panahon na siguro para may gumulong dyan ho sa mga institusyon na yan na dapat na nakakakolekt na efficiently. Kasi may kukumpara mo, Bureau of Customs, diba? Maraming hinuhuli, maraming nakukolekta. Bakit ang BIR, ang daming hinuhuli, alang nakukolekta? Bakit kaya? Kayo hong magbigay ng kasagutan dyan. Diba? Paano mo masasabing maganda ang takbo ng ating ekonomiya? Kapag napapababa mo ang buwis. Diba? Kayo na munang sumagot. Ano ha? Ang tanong ho natin, ready ho ba kayong humarap sa mga basura? Basura sa mga mikrobyo. Dapat ho, lagi kayong magbaon ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero angkop na angkop din po yan sa mga emergency kits natin at sa household needs. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer.
Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improved Alcohol, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masihista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona. Ginagamit yan for sponge baiting and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol, para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Pag nabigat ka tayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte, sa ating mga kakabsat, formal ng o nagpapatuloy po yung pong second leg ng photography contest exhibit ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa The Grove. Ito po dyan sa Newport Mall, Pasay City. Partnership po ito ng PAGCOR sa Newport World Resorts. At ang po dito ay 48 grand finalists ng PAGCOR Photo Contest 2024 at nagbibigyan ng pagkakataong makalikha ng malikhaing sulyak pa na ang ating pong mga kababayan para po sa pagsisikap ng ating mga magsasaka. Ang tema ho kasi harvest time, kung saan ipinapakita ng PAGCOR Photo Contest ang kagandahan at yaman ng ating agricultural resources at ang pagsusumikap ng mga magsasaka, mga growers, mga mangingisda sa pamamagitan ng lente ng mga mahusay nating mga photographer. Ayon kay Chairman Al Tenco ng PAGCOR, ang 48 grand finalists ay mula po sa 4,000 entries na kanilang natanggap. Binigyan din pa ni Tenco ng bawat larawan na nakadisplay ay isang patunay ng incredible talent at pagkamalikhain ng mga Pinoy photographer. Coronadal City, nakapagpatayo ng sariling Regional Evacuation Center, mga classroom na di nagagambala pa sa panahon ng may malalaking kalamidad. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Karis 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum-assalam, Kuyang Angel. Mayad nga aga. Bilang kabahagi ng kahandaan ng Coronadal City Government sa pagtugon sa mga paparating na kalamidad, nakapagpatayo na ito na isang Regional Evacuation Center na kabilang sa mga priority infra projects ni Coronadal City Mayor Attorney Eliordo Ojena. Magugunitang isa ang lungsod ng Coronadal ang mga nakaranas ng nagdaang malawakang baha na nakapekto sa mga barangays na malapit sa mga ilog ng lungsod. Noong first term pa lamang na alkalde ay isa ito sa mga tinuunan niya ng pansin na tayo ngayon sa malawak na hektarya ng lupain sa barangay San Jose, lungsod ng Coronadal. Sa storage room, makikitang may nakahanda ng mga sako ng bigas at iba pang basic needs at mayroon pang children playroom, may maraming comfort rooms at malawak na ground na pwede pang pagtayuan ng mga tents. Sa layuning hindi na magambala pa ang mga classrooms na kadalasang ginagamit bilang evacuation center sa tuwing may malalaking kalamidad, sa lungsod ng Coronadal, nabigyang solusyon na ang kadalasang problema sa mga gagamiting evacuation sites at meron na silang hiwalay na Regional Evacuation Center na nanggaling sa outsourcing fund na inisyatibo ni Mayor Attorney Ojena. Maliban sa proyektong ito, may resettlement na ring inilaan si Mayor Ojena para sa mga residenteng naging biktima na nagdaang malawakang pagbaha sa South Cotabato. 28 families ang kasalukuyang naka-avail ng libreng pabahay at libreng lupa na may kaakibat pang libreng pangkabuhayan at libreng connection ng tubig at kuryente mula sa LGU. Ang lungsod ng Coronadal na kasalukuyang regional seat ng Region 12 ay mapayapa sa kabuuan at halos walang naitatalang act of crimes, dahilan na naging mabilis ang pag-unlad in terms of economy na nag-uumpisa na rin gumawa ng additional bypass roads dahil sa mabilis sa paglobo ng population, pagpasok ng kompetisyon ng mga car dealers at ng pagpasok na rin ng malalaking malls at ng iba pang malalaking negosyante. Si Mayor Attorney Eliordo Ojena ay nakatakda pang sasabak para sa kanyang panghuling term bilang alkalde ng lungsod ng Coronadal. Mula sa lungsod ng Coronadal, Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ukran, John, maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! Makatatanggap naman ng tig 50,000 pesos ang bawat pamilya na naapektuhan sa nangyaring sunog sa Islang Puting Bato sa Tondo, Maynila. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin, sinabi ni Manila Mayor Hani Lacuna na mula ito sa 30,000 pesos na naipamahagi ng Department of Human Settlement and Urban Development at tig 10,000 naman mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila at mula sa DSWD NCR. Sa huling tala,
ng tanggapan ni Mayor Lacuna, mahigit sa 2,000 pamilya ang nawala ng tirahan dahil sa sunog noong nakalipas na linggo at umabot ito ng Task Force Charlie. 30,000 po. Per 30,000 family po family. binibigay Sa mga per nasunugan. family. Meron din pong binibigay ang DSWD, NCR. Okay. Mga around 10,000 din po yan. So kung isusuma po natin, mga nasa 50,000 din po ang matatanggap ng bawat Bawat pamilya. Suspendido naman ng 45 araw si Infanta Quezon Mayor Pilipina Grace America. Ito'y matapos na mapatunayang nagbigay ng lisensya ang alkalde sa isang Kakpitaren Arena o sabungan. Sa resolusyong inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan, binigyan ng alkalde ng permitang dinahikan Kakpita Arena sa kabila na wala itong legislative franchise na kinakailangan na linsunod sa batas. Naghain pa ng motion to dismiss na complaint noong Oktubre ang mayor, pero binasura ng Ethics Committee ng Provincial Council ang kanyang motion. Nakapagtala naman ang Makati City ng pinakamataas na Gross Domestic Product o GDP sa lahat ng mga local government sa buong bansa, habang ang Parañaque City ang pinakamabilis namang growing economy sa lahat ng highly urbanized cities kabilang ang Metro Manila. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang ekonomiya ng Makati ay lumago ng 6.3%. Noon, mas mabagal sa 7.2% na paglago na naitala noong nakaraang taon. Ang GDP ng Makati ay nasa 1.18 trillion, habang ang GDP per capita nito ay nasa 1,778,002 pesos. Sinabi naman ni Makati Mayor Abby Binay na sa malakas na ekonomiya, mapapabuti nila ang pangangalagang pangkalusugan, makapagbibigay ng mas magagandang edukasyon, napapalawak din ang social program na nagpapasigla sa komunidad. Iginit pa ni Mayor Abby ang pag-unlad ng Makati ay nangangahulugan ng pagtiyak sa lahat na ang mga mamamayan o mga Makatisen ay makikinabang mula sa pagbibigay ng libreng healthcare, pagpapabuti sa edukasyon, na ang layunin ay lumikha ng isang lungsod kung saan mararamdaman ng bawat residente ang epekto ng tagumpay sa ekonomiya. Alas 4:31 sa showbiz muna tayo. Alam ba ninyo si Jessamine Jola magbabalik showbiz na? Yan ang ibabalita sa atin ni Morley Alinio. Morley, bakit naman? Gising ng showbiz! Rampa na Pilipinas! Pagkatapos ng halos 5 taon ay muling magbabalik showbiz si Jessie Mendiola, Kuya Angel. Nagpaalam siyempre si Jessie sa asawang si Luis Manzano. Pinayagan naman ng aktor ang asawa. Katwiran ni Luis, sanay na raw siya sa inang si Ate B o Vilma Santos na kung kani-kaninong leading man na nakikipaghalikan. Nagpaalam si Jessie sa asawang si Luis kasi nga dahil magkakaroon ito ng kissing scene with Gerald Anderson sa isang teleserye sa ABS-CBN na ang title ay Nobody. Bagamat muling tumanggap ng movie at teleserye si Jessie, ay tinitiyak ng aktres na hindi niya mapapabayaan ang kanyang pamilya, lalo na si Baby Peanut. Number 1 at priority pa rin daw ni Jessie ang personal niyang buhay kesa sa showbiz career. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Inaprobahan naman ng Department of Agriculture ang dagdag na pag-angkat o importation ng 8,280 metric tons ng frozen na isda upang matugunan ang epekto ng domestic supply demand sa dala ng nakalipas na mga bagyo. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tularal Jr., mahalaga ang Certificate of Necessity para makapag-import ng 30,000 metric tons ng frozen na small pelagic species gaya ng galunggong at mackerel upang matugunan ang epekto ng Typhoon Christine, Leon, Marce, Nika, Opel at Pepito sa supply ng isda para sa ika-4 na quarter ng 2024. Ang desisyon na payagang mag-import ay matapos naman ang pulong ng National Fisheries and Aquatic Resource Management Council. Ang inisyal na fish import volume ay naglalayong madagdagan ang supply sa wet market sa panahon ng close fishing season.
sa mga pangunahing pinag-iitlogan ng mga isda sa bansa. Nagsimula nitong Nobyembre ang close fishing season at tatagal yan hanggang kalagitnaan ng Marso ng susunod na taon. Ang sanitary at phytosanitary import clearance para sa dagdag na importation ng isda ay lalabas na hanggang December 16 at ang mga inangkat na isda sa panahon ng pagpayag na importation ay dapat makarating sa bansa sa January 30 ng susunod na taon. Sinabi pa ni Secretary Laurel, ang alokasyon na 8,000 metric tons ay hindi naman makakaapekto sa taunang inilaang maximum importable volume habang ang 280 metric tons ay nilaan sa Kadiwa ng Pangulo Center. Ang frozen na isda na inilaan para sa Kadiwa Pangulo Center ay may layuning mabigyan naman ng abot kayang pagkukunan ng protina ang mga pinakamahihirap na sektor gaya ng mga indigenta, mga may kapansanan at mga senior citizen. Ang mga pagkain ibinibenta sa Kadiwa Center ay karaniwang mas mababa ng 20% kumpara sa mga palengke upang masigurong makatulong ito at mapanatiling abot kaya ang mga pangunahing pangangailangan. Oras muna sa buong Kapuluan, 35 na makalipas ang alas 4 ng umaga. 70 PNP officials ng PRO 11 inilipat naman sa iba't ibang mga rehiyon. Detalye ng balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, June. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. 70 police officials ng Police Regional Office 11 ang inassign ng Davao Region patungo sa 4 na magkaibang rehiyon. 11 police officials ng station commanders ng Davao City Police Office na unang sinibak at pinalitan matapos magdeklara ng war on drugs si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ayon kay Police Major Catherine De La Rey, spokesperson ng Police Regional Office 11, na ang kautusan ay galing mismo sa Camp Crame na may pitsang Nobyembre 25, 2024. Sa 11 opisyal, isa sa kanila ang nakatalaga sa PRO2 Cagayan Valley. 5 opisyal naman ang nare-assign sa PRO5 Bicol Region at 5 rin ang nakatalaga sa Mimaropa. Pagkatapos ay lumabas ang isa pang utos para sa 59 na opisyal at PNCOs kasama na ang mga substitute station commanders ng unang 11 na na-relieve sa posisyon na pinalitan din. Ang kautusan ay nilagdaan ni Police Brigadier General Constancio Chinayog Jr., Acting Director for Personnel and Records Management ng PNP. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter, at lahat doon sa mga suki ho natin sa iba't ibang panig ng Kapuluan. Magandang umaga. May buntag ninyong tanan. May buntag po sa mga tigpaminaw nato diya sa Sugbo. At magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Shuttle, Washington. Baka ho may mga pauwi tayong mga OFW, wag na ho kayong magpasalubong na important ng tsokolate dahil meron po tayong pinagmamalaking tangerine chocolate. Ito po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa Laruiga, Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim ho sa ilalim po ng manyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, minapraso po yan para maging tangerine chocolate. Available po sa 0919-095-5935. Wala pa ho ito sa mga grocery stores. Online pa naman po sila available. Dili kaya sa tangerinechocolate.ph, nandyan din po sa online platform nila, yung pong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global. Umaga Pilipinas. Sa iba pang mga balita, pinatututukan naman ni Senator Amy Marcos sa mga concerned agency ang flood control project sa mga lugar na prone sa mga pagbaha matapos manalasa ang 6 na magkakasunod na bagyo sa bansa. Ayon sa kapatid ng Pangulo, binubusisi rin nilang maigi sa Senado ang hinihing budget ng mga ito upang matiyak na mararamdaman ng mga residente ng Pilipinas doon sa mga flood-prone area ang flood control tuwing may kalamidad. Nais niyang maisama sa 2025 national budget ang pondo para sa master plan upang hindi anya patsi-patsi ang mga proyekto at mga kontrata sa pagmaha ng iba't ibang mga lokalidad. O dito sinabi ni Senator Marcos na isinusulong niyang mapondohan ng green infrastructure
sa susunod na taon upang masigurong may sisip-sip sa tubig ulan. Gaya na lamang daw po nung ginawa ng India at ng China na Sponge City. Tinimok niya ang mga kapwa mambabatas sa suportahan ang mungkahing green infrastructure. Lalo't grabe na ang epekto ng bagyo dulot naman ng climate change. Tinimok din ng Senadora ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA para kasi ng pag-aatid ng papala sa publiko upang maiwasan ang gulatan sa epekto ng mga biglaang pagbaha. Umapel na rin siya na protektahan ng Sierra Madre na humarang sa malalakas na mga bagyong pumapasok sa Luzon dahil sa malaking problema sa ngayon ang kalbong kabundukan. At hindi lang konkreto yung sinasabing green infrastructure dahil ngayon ang mga lugar sa China, sa India, yung madalas mabaha, ang ginagawa nila yung parang sponge city ang tinatawag. Hindi semento ang ginagawa, kundi yung mga nakaka-absorb katulad ng permeable bricks at iba't iba pang mga kagamitan. Pwede rin mga tanim kasi yung bayog, yung mga kawayan natin, lumolobo yan lumalaki, hinihigop niya ang iba't ibang tubig. At saka abangan daw ninyo sa radyo natin yung town hall meeting ni Senator Amy. Samantala, ito naman ang paalala sa atin ng Department of Health. Huwag daw palulusutin ang mga lamok. Suyurin, sirain ang mga pinamumugaran ng mga kitikiti. Ito ay mga bagay na pwedeng imbakan ng tubig o maipunan sa tuwing panahon ng tagulan. Ilan dito yung mga balde, yung mga drum, mga timba, batya, pandilig sa halaman, flower vase, garapon, lata, bote at iba pang pwedeng maipunan ng tubig. Ilan pa sa maaaring pamahayan ay mga kanal, imburnal, alulod at tambakan ng mga basurang may naipong tubig. Maging maagap laban sa sakit na dengue ayon po sa Department of Health. Maganda umaga, Pilipinas! Wanted person na 26 nang nagtago sa batas, arestado naman sa Mabini, Batangas. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masanto siya kabasan ni Chikiamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Bumagsak din sa kamay ng batas ang isang wanted person makalipas ang 26 na taon itong pagtatago. Sa ulat ni Mabini OIC Chief of Police Major Jade Macaraig, na aresto ng kanyang mga tauhan alas 4 ng hapon sa Barangay Kaabiagan, Mabini, kasama ang Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO, Regional Intelligence Division ng PRO1, ang suspect na si Johnny Manzano Diaz, 52 anyos, residente ng Barangay Poblacion Sual. Ang pagkadakip sa suspect ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Branch 68 Lingayen na may petsang December 22, 1998 sa kasong frustrated murder na may recommended bill bond na 200,000 pesos. Dahil sa kabiguan pang makapaglagak ng nasabing halaga ng suspect ay nananatili ito sa Mabini Police Station at pag nagpalabas na ng commitment order ang korte ay ililipat ito sa BGNP. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Pinal na desisyon ng Korte Suprema na naghihiwalay sa lalawigan ng Sulu sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ang kinumpirma ng Supreme Court spokesperson sa Camille Ting matapos ibasura ng Korte Suprema ang partial reconsideration na inihain ng BARM, Office of the Solicitor General at ng iba pang mga petitioner hinggil dito. Una na ginit ng Korte Suprema, maling isama ang Sulu sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil ito'y paglabag sa Article 10, Section 18 ng Konstitusyon. Nasasaad kasi sa saligang batas na tanging mga lalawigan lamang ng lungsod at geographic areas na bumoto ng pabor sa plebisito ang dapat mapasali sa Bangsamoro Region. Nako, ano kayong kahantungan nitong anyway, ang sabi ho naman ni Comelec Chair George Garcia, may ganyang ruling o wala, ang Korte Suprema tuloy ang kanilang paghahanda sa eleksyon. Maganda umaga, Pilipinas! Maliit na aumento sa sahod ng mga pribadong manggagawa dinipensahan ng Dole Tacloban. Detalye na balita mula naman kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Dinipensahan ni Department of Labor and Employment Dole Regional Director Attorney Dax Villaruel ang maliit na aumento ng sahod sa pribadong sektor. Ayon kay Director Villaruel na pinag-usapan ito ng mga employers at representative ng mga empleyado, kalakip ng DTI, NIDA, Dole, kaya hindi masasabi
na hindi maliit ang pagtaas ng sahod. Tinitingnan kasi ng tripartite din himantong sa pagsasara ng mga establishmento kung bigla ng pagtaas ng sahod sa pribadong sektor sa Eastern Visayas. Sa kasalukuyan na sa 435 ang sahod kada araw ng mga manggagawa sa lungsod ng Tacloban dahil sa pagtaas ng 30 pesos na sahod. 2 trans sa pagtaas, 15 pesos na mapasimulan sa December 2 sa taong kasalukuyan. Ang pangalawang trans ay sa susunod na taon sa Hunyo 1 para maging 435 ang minimum wage sa Eastern Visayas mula sa 405. Inayag ito ni Director Villaruel matapos sabihin na mas mataas ang minimum wage sa Cebu at sa NCR. Mula dito sa DYV Lacson Radyo Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Jimmy. 44 na makalipas ang alas 4 na umaga. Oy, baka kayo po'y hindi magandang gising. Nakalimutan yung mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po ito kwentong kutsero, ha? Kundi dumaan po sa mahabang clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman talagang napaka-potent po nito na i-activate yung pong commander ng ating immune system, yung PDC, plasmacytoid and dendritic cell. At ang sabi nga po ng mga dalubhasa, habang tayo po natutulog, gumagana yung PDC, itinataboy naman ito yung mga toxin sa ating katawan. Na-achieve natin magandang tulog, nagkakaroon tayo ng sapat na pahinga, at kinabukasan may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ayan, ha? Siyempre, pagka magandang gising, magandang disposisyon mo kinabukasan. Ayan. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Adventures. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, mag-text po kayo sa 0917-110-6580 dahil meron po tayong mga medical experts dyan na nakastambay para sumagot sa inyong mga tanong. Ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Rekomendado ng mga doktor, halal certified. Available din po sa Mercury Drug, Amesca Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Nagsama-sama naman ang 45 matataas na mga opisyal ng Eastern Visayas sa pagkondena kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng walang ingat na at mapaghating aksyon ito laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pinangunahan ni na late Representative Ana Victoria Veloso Tuason, Biliran Representative Geraldo Jerryboy Espina Jr. at Sama Representative Reynold Michael Tan, gayon din si Stephen James Tan, ang kabuang 45 opisyal na nagpalabas ng Joint Manifesto of Indignation kung saan kanilang sinabi na ang aksyon ni BP Inday ay insulto sa mga waray at kanilang mga lider. Ang pahayag na nilagdaan ng mga opisyal ng lalawigan, lungsod at munisipyo sa Eastern Visayas ay tumutulig sa naging pahayag ni BP Inday kina Speaker Romualdez, lalong-lalo pat isang kilalang leader ito ng mga waray at pinsan din ng Pangulong Marcos. Kaugnay ito ng investigasyon ng Kamara sa umano'y maling paggastos ng 612.5 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon sa manifesto, ang hindi makatuwirang pag-atake ay isang paghamak hindi lamang sa leader kundi maging sa dangal at dignidad ng mga waray na ang ugali ng pagiging matatag, nagsusumikap ng may karangalan ay pinapakita naman ni Speaker Romualdez. Maganda umaga, Pilipinas! Pinagtibay din ng Kamara de Representantes sa isang resolusyon na nagpapahayag ng suporta kina Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez na nagpapatuloy sa pagtatrabaho sa kabila ng mga nangyayaring kaguluhan. Sina Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Don Gonzales, Majority Leader Manuel Manix Delipe ang tumayong sponsor ng House Resolution number 2092.
Ang iba pang may akda ng panukala ay sina House Minority Leader Marcelino Noli Libanan, Congresswoman Yede Marie Romualdez at Jude Asidre ng Tingog Party List. Sinabi ni Gonzales na nagpapatuloy ang pamumuno ng Pangulong Marcos upang madala ang bansa patungo sa pag-unlad at katatagan, habang ipinapakita naman ng Speaker ang natatanging pamumuno at ipinagtatanggol ang institusyon sa sinumang naglalayong mapahina ito. Itinuturing na ng National Intelligence and Communication Agency on the Coordinating Agency o NICA na isang agent of influence ang dismissed Banbantarlac Mayor na si Alice Guo. Sa huling pagdinig ng Senado sa operasyon ng mga pogo sa bansa, sinabi ni NICA Deputy Director General Francisco Ashley Asidilio, bagamat hindi pa kumpirmadong espiya si Guo, maikukonsidera na siyang agent of influence. Diyan pa man, wala pang batas na nagbibigay ng definition kung ano naman ang tinatawag nilang agent of influence. Pero kung pagbabatayan na niya kasaysayan noong Cold War, ginamit umano ni Guo ang kanyang impluensya at posisyon para impluensya ng opinyon at desisyon ng publiko na nagbibigay ng benepisyo sa bansa ang kanyang pinaglilingkuran. 30 individual naman arestado sa kampanya kontra ng krimen sa Zambales. Detalye ng balita mula kay Danny Cumilang, RH37. Danny, good morning. Sa pamumuno ni Zambales Police Colonel Ricardo Pangan Jr., Provincial Director, sa ilalim ito ng pangangasiwa ni Police Brigadier General Rodrigo E. Maranan, Regional Director Pro 3, ay matagumpay na naarestuan 30 individual. 18 ang nahainan ng warrant of arrest, na 4 dito ay most wanted person na may mga kasong karnaping, rape, BP22 at acts of lascivious conduct. At ang iba naman ay may mga kasong attempted homicide, theft, rape, slight physical injury, grave threat at paglabag sa Republic Act 9262. Sa isinagawang anti-criminality police operation, 3 naman ang nahuli sa akto ng illegal na pagsusugal. Sa kampanya laban sa illegal na pagmamay-ari naman ng baril, 11 baril ang naisurrender at 8 naman ang na-safekeeping. Sa patuloy na laban kontra illegal na droga, 9 na suspect ang naaresto, kung saan nakumpiska mula sa kanila ang 28 silyadong plastic sachet na may lamang shabu na tinatayang nasa 27.15 gramo. Danny Cumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Danny Cumilang. Maya pa kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay magandang umaga sa ating mga suki dyan po sa ibang dagat Sa mga taga Las Vegas, Evan lang, kumusta kayo At magandang umaga pa rin siyempre dun ho sa ating mga suki dyan po sa San Diego, California, The Midnight Singers. Abala po sa kanilang roadshow dyan po sa California. Magandang umaga muli kay Sir Manny, kay Sir June, kay Sir Art, kay Tita Cora, Tita Linda, at saka syempre kay Tita Lloyds. Ingat ho kayo dyan at pagbutihin ho ninyo dahil pride kayo ng mga Pilipino pagdating ho sa roadshow na inyong ginagawa dyan po sa Amerika. Inalang pagdamaan ng Comadrona Party List ang gobyerno palakasin ang mga hakbang upang matuldukan ang karahasan sa mga kababaihan at maisulong ang gender equality. Ginawa ni dating Assistant Secretary Cecil Santos, Chair Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives, nominee din ng Comadrona Party List ang panawagan kasabay ng pag-arangkada ng 18 araw na kampanya ng pamahalaan para wakasan ang violence against women. Binanggit pa ni ASEC Cecil ang 2022 Philippine National Democratic and Health Survey kung saan lumilitaw na 18% ng mga Pinay na kararanas ng physical, sexual at emotional violence mula sa kanilang mismong intimate partner o mga asawa. Sinabi pa ni ASEC Cecil at ang Comadrona Party List na dapat tutukan ang mga programa at mga proyekto na sisiguro na walang naabusong babae, lalo't dalawa sa bawat 5 Pilipina na nakararanas ng gender-based violence ang naglalakas loob na magpasaklolo. Dahil ng United Nations Population Fund, binigyan din ni ASEC Cecil ang kahalagahan na magkaroon ng dekalidad na survivor-centered services at maitaas ang kamalayan ng mga biktima sa mga ganitong inisyatiba.
Pinagagarantihan naman ng Kumadrona Party List sa gobyerno ang pagtalima ng Pilipinas sa UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Kaya dapat yung Safe Spaces Act na susunod po yan. Ang Kumadrona Party List sa binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga kumadrona, mga nurse, mga pharmacists, mga doktor, mga researchers at iba pang mga professional at mga stakeholder na nais garantihan na makakarating hanggang sa mga lalayo at mga lidlip na lugar ang basic health service. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Dating Senador Juan Ponce Enrile pinarangalan ng Senado. Bakit kaya? Alamin natin mula kay Raymond Paas, Aris 28. Raymond, good morning. Sa isang pambihirang pagkakataon ay pinarangalan ng Senado ang isang dating senador at dating Senate President na buhay pa sa edad lampas ng 100 taon. Ito ay sa katawan ni dating senador at ngayon ay Presidential Legal Advisor na si Attorney Juan Ponce Enrile o si JPE na tubong Gonzaga, Cagayan. Siya lang ang naitala sa kasaysayan na may edad na 102, ngunit aktibo pa rin sa serbisyo sa gobyerno. Sa kanyang sponsorship speech, nagbigay pugay si Senate President Francis Chis Escudero kay Enrile dahil sa kanyang naging ambag sa kasaysayan ng politika ng ating bansa. Nakasama niya sa pagbibigay pugay sa kanilang tinawag na si JPE, sina Senate Pro Tempore Jingo Estrada, Senator Mig Subiri, Senator Joel Villanueva, Senator Nancy Binay at iba pa. He can be frugal in many things, but not with advice, and many of us here are living proof of that generosity. Whether as Senate President, gaveling the approval of bills, or as an opposition leader, pounding the veneer of proposals to expose their rotten core, JPE, as we fondly refer to him, did it with equal parts of brilliance and bravery. Emotional man ngunit naging matatag si dating Senador JPE sa kanyang pagpapasalamat sa mga senador sa iginawad na parangal sa kanya. Matalas pa ang dating senador at pangako sa lahat ng mga tatawag sa kanya upang humingi ng legal advice ay hindi sila mapahihiya. If there's anything I can do for you, for each and every one of you, just call me and I will give you my 2 cents advice. You are now in charge of this country, and this country must be handled by every generation of Filipinos. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Binigyan din naman ng senatorial aspirant na si Attorney Jimmy Bondoc na patuloy siyang maninindigan para kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng panggigipit ng Kamara de Representantes. Patunay rito ang pagbisita ng abogado sa Chief of Staff ng Pangalawang Pangulo na si Attorney Zoraida Lopez na nakakumpine sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Kasama ni Attorney Bondoc, sina Attorney JB Hinlo, nag-alay si Attorney Bondoc ng panalangin para kay Lopez na na-cite in contempt ng House Good Government and Accountability Committee. Sinuportahan din niya si BP Inday Sara para iprotesta ang pinalawig na contempt ng Office of the Vice President Chief of Staff dahil nila sa kawalan ng legal na batayan. Sinabi ni Attorney Bondoc na nakapanlulumong isipin na unlimited ang mga pagtira kay BP Inday at mga tauhan nito samantalang maraming Pilipino ang nangangailangan ng tulong matapos maperwisyo ng 6 na magkakasunod na bagyo. Maganda umaga, Pilipinas! 57 na makalipas ang alas 4 ng umaga.
Naghahanap po kayo ng magandang investment opportunity, ha? Ito ho naman yung alok sa atin ng Westchester Realty, yung po kanilang mga proyekto dyan po sa Central Luzon, yung si Vera Mabalacan, si Vera Bacolor, at saka sa Mira, at saka si Vera Prestige. Ito na yung pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. So with 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Kaya pwede ka rin mag-invest dyan. Bili ka ng mga unit para rentahan mo. Nasa loob din po ng township ang iba't ibang mga amenities. Nandiyan ang eskwelahan, simbahan, palengke, grocery, pati munisipyo nasa loob po ng township. Kaya tanong pang iniintay po ninyo, tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng bagong kotse sa Disyembre. Okay, kung maswerte, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Maganda umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, patuloy naman ang pagbaba ng satisfaction at trust rating ni Vice President Sara Duterte batay sa resulta ng survey ng Tangerine ngayong buwan. Ang satisfaction rating ni BPNDAI ay bumaba sa 47.5% mula sa 48%. Samantalang ang kanyang trust rating ay bumaba ng 55.5% mula sa dating 56%. Nananatiling malakas ang suporta kay BPNDAI sa Mindanao kung saan ang pinakamataas ang kanyang trust rating approval rating. Pero tumaas din naman ang kanyang dissatisfaction rating mula 35.9% naging 36.5% at ang kanyang distrust rating ay 25% naging 26.5%. Ang Central Luzon, Northern Luzon, Southern Luzon at Bicol Region ay pangunahing nagtulak ng pagtaas ng kanyang dissatisfaction at distrust rating. Sa survey na ginawa ngayong Nobyembre, tumaas naman ang satisfaction rating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. 47.3% mula sa 46.9% na trust at naging 59% naman mula sa 59.6% mula sa dating 59.3%. Ang pagtaas ay tinulak naman ng responde mula sa response mula sa Northern at Central Luzon. Pinakamataas naman ang distrust ng Pangulong Marcos sa Davao Region at Northern Mindanao. Tumaas din ang satisfaction ni House Speaker Martin Romualdez na naitala sa 47.3 mula sa dating 46.8. Ang trust rating naman ay naging 57.4 mula sa 57%. Ang pagtaas ay nanggaling naman mula sa rating sa Northern Luzon, Central Luzon at Eastern Visayas. Si Senate President Francis Escudero naman ay nakapagtala ng pinakamataas na rating. Ang kanyang satisfaction rating ay 52.5% at ang kanyang trust rating 61.3%. Ang pinakamababang approval ng trust at approval rating ay naitala naman ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 5:01. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Raymond Reyes ng Malasaki, Pangasinan, ng oras 5:01. DZRH, magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, pinagtibay ng Pilipinas at ng United Arab Emirates ang pagpapalalim ng kooperasyon pagdating sa ekonomiya, kalakalan at sustainability. Ito ang naging resulta ng pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kasabay ng selebrasyon ng ika-50 taong pagkakaibigan ng dalawang bansa. Binigyan din ng pagbisita ng Pangulo ang dedikasyon ng Pilipinas at ng UAE sa pagpapatatag ng bilateral ties para sa ikabubuti ng mga mamamayan.
Halos 700,000 po mga Pilipino ang nagtatrabaho ngayon at naninirahan sa UAE. Nag-aambag ho silang ng malaki para ho tumatag ang ating dolyar, ang piso laban sa dolyar. Sa botong 18 pabor, walang tumutol, pero may isang abstain. Tuluyan ang inoprobahan sa ikatlot na pinal na pagbasa ng Senado ang panukalang 352 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Ito matapos na sertipikahang urgent ng Pangulong Bongbong Marcos ang naturang panukala. Kabilang sa dinagdagan ng pondo ang mga programa para sa edukasyon, AEP modernization, calamity fund, agriculture, pabahay. Para sa dagdag na tauhan naman sa PAOK, pondo para sa ASEAN Summit 2026, economic tourism, assistance to individuals in crisis situation o AICS at iba pa. Bukod tanging nag-abstain o hindi bumoto si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Paliwanag nito, nag-abstain siya para pairalin ang kanyang wait-and-see attitude at tingnan kung ano mangyayari sa Bicameral Conference Committee. Ganda ho kasabay kam nangyayari ho ang lutuan. Biglang nagkakaroon ng mga singitan. Nilinaw naman ng National Bureau of Investigation, hindi pa kumpirmado ang impormasyong natanggap nila na nakalabas na ng bansa si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kasunod dito ng tila madulas na pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang online press conference kung saan nasabi nitong gustong umalis ni Roque sa bansa pero umalis na lang. Look at Secretary Harry Roque. Yeah. Ayaw umalis noon sa bansa. Kasi yung mga anak niya maiiwanan. Pero look at him. Umalis na lang. But no. Hindi. Bastos sila. Bastos din kami. Matatandaang naharap si Roque sa reklamong human trafficking dahil sa manoy kaugnayan niya sa operasyon ng Lucky South 99 sa Porok, Pampanga. Si Roque rin ang tinuturing na pugante sa batas dahil sa hindi rin ito pagdalo sa hearing ng Quad Committee at hindi pagsusumite ng mga dokumentong makatutulong para sa investigasyon ng komite sa mga pogo. Naging malawak naman ang ginawang pang-espiya ng China sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga hacker. Ito ang kinumpirma ng National Intelligence and Coordinating Agency o NICA sa Senado sa gitna ng pag-iimbestiga sa operasyon ng mga pogo sa bansa. Ayon kay NICA Deputy Director General Ashley Asedillo, may mga na-monitor silang mga Chinese hacker na tinatawag nilang APT o Advanced Persistent Threat. Targetan niya ng mga ito hindi lamang ang gobyerno kundi pati na ang pribadong sektor. Ayon kay Sedillo, ang grupong ito ay nanggaling sa grupong ito nanggaling ang mga impormasyon sa Chinese spy na si Gu Waping o alias Alice Guo. Ma-impluensya din daw ang naturang hacker sa mga Pogo Hub at mga gambling sites gaya sa Cagayan Economic Zone Authority o CESA. Sinabi pa ni Sedillo, tila wala ng rehiyon sa bansa ang ligtas sa pang-espiya ng China. First of all, we'd like to acknowledge that the extent is pervasive. And as of the initial briefings that we've had from our regions, mukhang wala pong region na exempted. Sangkot naman ang dating economic advisor ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang sa paniniktik o intelligence operation ng China sa Pilipinas. Yan ang pinahayag ni Senator Rizon Tiveros sa huling pagdinig ng Senado kaugnay ng POGO o Philippine Offshore Gaming Operations. Nagpakita rin ang senadora ng larawan ng confessed Chinese spy sa Al Jazeera documentary na si Xiang Zhang kasama si Yang. Ang naturang litrato niya ay pinadala sa kanyang team ng kanilang informant. Sinabi pa ni Tiveros, bukod sa pagiging espiya, si Yang ay nasasangkot din sa iba't ibang mga iligal na aktibidad kabilang ang drug trade, pagkangkam ng malaking pera ng gobyerno sa pamamagitan ng Parmali scam. Maganda umaga, Pilipinas! Nananawagan naman si Senator Bongo ng investigasyon kaugnay na maling paggamit ng health emergency allowance sa gitna ng hindi nababayaran pa ring obligasyon sa mga healthcare worker. Ito ay sa harap ng report na may ilang LGU o mga lokal na pamahalaan ang kinaltasan pa ang health emergency allowance sa mga manggagawang pangkalusugan na inilarawan niya bilang bagong bayani ng pandemya.
Sa hearing ng Senate Committee on Health nitong Lunes, binigyan din ni Senator Go ang urgency na maikasang investigasyon sa naturang usapin. Iginit pa ni Senator Go na pinagpaguran ito ng mga health worker, pinagpawisan nila kaya dapat na sila ang makinabang at hindi ibang tao. At sinabi pa niya na napakalaki ang isinakripisyo ng mga health workers sa panahon ng pandemya. Presyo ng isda at gulay nagtaasan sa Port Avenue Public Market. Yan po ito sa Caloocan City. Nandun si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Good morning, may buntag Kuya Angel. Yung mahilig sa gulay ay medyo sapat pa sa kanila yung mga ibang nabutan natin namimili doon sa mga lumang gulay dahil bagyang mura. Pero kung bibili ka ngayon ng mga sariwang gulay rito sa Port Avenue, nasa 200 na Kuya Angel yung presyo ng talong, yung sitaw at yung malit na tali 80 pesos. Yung mahaba ay 120 hanggang 180. Samantalang yung kalabasa mula sa dating 15 pesos, ngayon ay 22 pesos bawat kilo. Ang ampalaya ay 150. Ang siling labuyo naman ay 300 at yung panigang ay 180. Yung bell pepper, dating 200, yung medyo maganda-ganda. Ngayon yung 200, medyo panat-panat ako, Angel. Ang mabibili mo kapag magandang klase ay 300 pesos. Ang patatas naman pumalo ng 120 mula sa dating 90. Ang carrots, 150. Ang sayote, 80 pesos bawat kilo. Ang baboy naman, yung presyo ng baboy, 300 pesos yung bawat kilo. Tumas ito ng 10 piso. Ang kasim, 300 din. At ang liempo ay 360. Presyo ng manok, 200. Tumas ito ng 20 pesos bawat kilo. Ang presyo naman ng mga isda, ang bangos, 220 hanggang 240. At tilapia naman ay 160 yung buhay, habang yung mababang presyo ay 120, yun yung mga na-frozen na. Yung galunggong, ito yung pinaka-highest price ngayon dito sa palengke na nasa natin mura pa rin, ay 250 pesos bawat kilo. Ang tamban, 250 pesos bawat kilo. Ang pusit, 240. Ang pusit lumot, ito yung pinakamatas na presyo. Dati 300, ngayon ay 450 pesos bawat kilo. At tulingan 280, ang maya-maya o yung shrimps, 400 hanggang 480 pesos bawat kilo. Ang kamatis naman ay 200, labat 100, ang litos 150. Habang yung repolyo naman ko, Angel, ay mula sa 100, ngayon ay 120 ang pinakamataas, habang 160 ang bawang. Sa presyo ng bigas, ang pinakamura ngayon dito sa palengke ay 50 pesos. Ang tawag dito ay broken rice, pero maputi at masarap, pero durog kunti. Habang ang pinakamataas natin presyo ngayon ay 70 pesos bawat kilo. Ito yung Mindoro rice. Yung ating price monitoring report pala dito sa Port Avenue, dito sa Grace Park sa Caloocan, na respond to 3. Edwin Duque nagulat sa Disa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edwin. Sana nga po, pagpasok ho ng mga imported na isda, bumaba na ho yung presyo. Kaya lang, ibang naramdaman ho natin nung pumasok ho yung mga imported na bigas. Hindi naman ho bumaba ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ito sa kabila ng pagbabawas na ng taripa. Ay, naku, oo. Kaya bababa ang presyo ng mga bilihin, magpapasko pa naman. Dastat ko anong mga lakad natin ngayong araw nito. Siguraduhin po may proteksyon ho tayo laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective po sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 12 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Dakuan muna natin si Rhea Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Good morning po. Good morning po sa ating mga tagapakinig sa magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw. Sa kasalukuyan po ay patuloy ang pag-iral ng hanging amihan or northeast monsoon sa may bahagi po ng northern Luzon. Kaya asahan po natin ngayong araw yung mga light to moderate at paminsan-minsan malalakas na mga pag-ulan sa areas po ng Cagayan Valley, pati na rin sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region.
At samantalang sa Mindanao naman po, patuloy yung pag-iral ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ at posible din po ito magdulot ng mga kalat-kalat, mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa bahagi naman po ng Caraga, Davao Region, Soc-Sargen, pati na rin sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At mataas din po yung posibilidad ng mga pag-ulan pagdating sa hapon sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Meanwhile, dito po sa Metro Manila pati na rin sa nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy po yung generally fair weather conditions. Liban na lamang po yung mga biglaan o mga panandali ang buhos ng ulan dulot ng mga isolated thunderstorms, mas madalas pong nararanasan sa hapon o sa gabi. At sa kalagayan naman po ng ating karagatan, may gale warning po tayo nakataas sa dagat bayan-bayan po ng extreme northern Luzon, particularly sa may Batanes at Babuyan Islands. Delikado pong pumalaot, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat dahil maaaring umabot po ng 4.5 meters yung taas ng mga pag-alon. Ang taas ha? Yes po, usually po pag nagtataas po tayo ng gale warning, yun po yung possible na maximum na wave height. 5 hanggang 7 meters? 4.5 po. 4.5. Yes po. 4.5 hanggang? Yun po yung yun yung pinakamataas. Okay. Moment po, yes po. Oo, sorry ha, hindi lang ako naglinis ng tenga. 4.5 pala. Akala ko ba? Oo. Sige, thank you, Ma'am Rhea. Yes po. Maraming salamat din po. Good morning po. Ayan, si Rhea Torres ng Pag-asa. Ilabas nyo na inyong pong mga jacket dahil lumalamig na po ang panahon. Maganda umaga, Pilipinas! Kasado na ang malalimang pagtalakay naman ng Senado para maratipikahan ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ayon kay Senator Amy Marcos, Chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, na-endorso na para sa plenaryo ng mataas na kapulungan ang Reciprocal Access Agreement. Pinaplansya na niya ng Senado ang ma-issue tungkol sa restriksyon at mga pribilehiyo sa ilalim ng kasunduan na niligdaan noong July 8. Sinabi ni Senator Marcos, pinahihintulutan sa naturang kasunduan ang mga sundalong Pinoy na magsagawa ng joint military training kasama ang ating ang mga counterparts ng mga kawal natin sa Japan. Nilinaw naman ni Senator Marcos na hindi ito manganganak ng isang executive agreement dahil wala namang mutual defense treaty ang dalawang bansa. Sa Senate hearing, inusisa ng Senadora si Defense Secretary Gibo Chiroro kung legal bang magsagawa ng joint military exercises ang Pilipinas at Japan nang walang RAA. Sagot naman ng kalihim kay Senator Marcos, hindi ito pinapayagan na tanging maritime cooperative activity lamang ang pinahihintulutan. The purpose of the RAA is to deepen defense cooperation between the Philippines and Japan and thus enhance the interoperability between the armed forces of the Philippines and Japan's self-defense forces, guided by the following four principles: global and regional peace and stability, capacity building, maritime security, and external defense. 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time, alas 5:20 ang oras sa buong kapuluan. Lalo, hanap nga tayo ng psychologist, ano ha? Alamin nga natin ano pang anong meron sa isip ng ating pong mga opisyal ng gobyerno dito sa kanilang mga bangayang nangyayari ngayon, ano ha? Pero alam ba ninyo na nakapagpapaganda din daw ho ng mood ang pagkain ng tsokolate, lalo-lalo na yung dark chocolate. Nandyan po yung tangerine chocolate, yan po yung brand ng mga magdaniog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans. Ang pinaprocess po yan para maging tangerine chocolate. Kaya ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng tangerine chocolate na available naman sa tangerinchocolate.ph. Hindi po sila available sa mga grocery store, pero online pwede ho ninyong mabili o pwede ho kayong umorder. Kasi yung mga order pa lang yata sa abroad, problema na ho nila, no, ha? Kaya online lamang ho sila nagbebenta. Tangerinchocolate.ph, yan po ninyo i-check, ha? Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate,
Lumalakas ang loob ng ating mga magsasaka, lumalakas din ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Mahiwagang tunog. Para may pambili ho tayo ng tangerine chocolate, 13,000. 13,000 po ang naghihintay sa ating pong mahiwagang tunog. Marami-raming bigas pwede natin mabili nito. Punta ka kagad ng Kadiwa, 13,000, di ba? O ilan sa akong bigas pwede mo mabili dyan, ha? Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Huwag na tayong magbigay ng clue kasi nakakuha na ho eh. Nakuha na yung item number 1, nakuha na yung item number 2. Yung prinsipyo ng P6, nakuha na rin. Magkasundo na lang kayo. Magtagpo yung mga texter natin na nagbigay ng mga tamang sagot, kaya lang hindi pa ho sila nagtatagpo-tagpo. Ang format na kailangan sundin, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. ₱1 lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Klaro. Ayan, okay. Si Dr. Camille Garcia, isa pong psychologist, kasama na natin. Dr. Garcia, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Hello, ma'am. Ay, teka. Ma'am, good morning. Ay, pangit talaga ng signal. Ma'am, sandali. I-retry natin, Malu. Para gumanda yung linya ng komunikasyon natin kay... Baka mo pwede via Zoom, Malu. Samantala, nananawagan o nadagdagan naman ng 16 yung mga gamot na nasa listahan ng mga produktong pangkalusugan na exempted sa 12% value-added tax o VAT. Doon sa mga senior citizen, at saka yung may mga maintenance medicine. Makinig kayo. Sa advisory ng Food and Drug Administration, 8 sa mga gamot na ito ay para sa diabetes, 4 para sa mga may cancer, 3 naman para sa mga may mental illness. Kabilang dito yung Dejarelix, Tremelimumab, hirap naman bigkasin ito, Sitagliptin, Metropin hydrochloride, Lignagliptin, may ganun palang mga gamot. Linagliptin, Clomiramin hydrochloride, tsaka yung check nyo na lang sa website ko ng ang hirap bigkasin eh. Ito na po ang ika-6 na beses ngayong taon na nag-update ang FDA na listahan ng VAT exempted na mga gamot. Sa ilalim na batas, dapat magbigay ng updated list ang FDA 30 araw bago ang pagsisimula kada quarter ng taon ng mga exempted sa VAT. Kasama na natin si Dr. Camille Garcia. Doc, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga. Nadidinig na po ako. Ayan, loud and clear, Doc. Ayan, alam po ninyo, mukhang talagang dapat namin kayong makausap sa mga panahong ito. Kasi nag-aaway-away yung ating mga kababayan dahil dito sa mga bangayan ng ating pong mga politiko. But, nakita ho naman siguro ho ninyo yung mga development. Sa inyong assessment, what is happening to our politicians? Yun na nga po siguro pagdating sa ganyan, sometimes the constant stress and anxiety that anyone feels, kahit na siguro hindi politician, pagdating sa ganyan, they might be saying something na talagang hindi na nila napag-iisipan. Kaya outright ko ano yung nararamdaman nila, yun na nangyayari. Pero unfortunately, what happens is talagang kung nakikita po na ibang tao, syempre itong mga political discourse na to, once na parang it can be a reason for us na parang mag-iisip din tayo, ba't nagkakaganon si ganito? Bakit ganyan nangyayari? Bakit parang iba na? Parang gano'n, di ba? So, ang tendency po talaga, nagkakaroon tayo ng mga ganitong klaseng pag-iisip tayo kasi parang hindi natin akalain na pwedeng masabi na isang tao yung mga ganong bagay, lalo na pag you're a person of authority. Ano yun, ma'am? Dahil sa stress? Pagka ang tao parang nagsasabi na ng mga ganong bagay, anong state of mind niya? I am hoping na hindi siya an erosion of hindi siya may mental health issues Pag sinabi niya may mental health issues, ang tendency kasi yung sinasabi natin, there are some people when exposed to political stress can contribute to mental health problems. So nagkakaroon ng kung ano-anong mga, syempre pag hindi ka na nakakatulog, iba na yung pag-iisip mo,
tapos nagkakaroon ka ng anxiety kasi meron kang ibang iniisip na yung mga a lot of possibilities. So, definitely, magiging mental health issue siya, and then it will become an erosion of trust from us na nakikinig. Dahil kasi parang, ba't nagkaganon, di ba? Oh, yung panic attack. Ano yun? Is that a state of mind? When you say that a person has a panic attack, it's a kind of anxiety po kasi ang panic Anxiety attack. din, oo. Oo. At it's a kind of, actually, it's a kind of, na po talagang anxiety disorder po yun. And then you have to make it a point na, syempre, may physical manifestations din po ang panic attack. Meron din psychological symptoms like, anong makikita mo na pwedeng manonotice mo. Merong intense fear, may feeling of yung parang losing control, fear of parang having a heart attack, depersonalization, yung feeling na parang detached na siya from oneself, or the realization, feeling na detached from one's surroundings. Kaya kumisan, kung ano ng mga pinagsasabi na parang hindi natin maintindihan bakit nagkakagano isang tao. Parang halimbawa yung ginawa ni Attorney Zulaika habang inilalabas siya, parang ayaw talagang bumitaw. Ganun, ang higpit ng pagkakahawak. Yun yung physical manifestation na sinasabi ho ninyo. Oo, yun, mga ganun. Satan, they are psychological symptoms already. Kaya parang mapapansin mo, they are common symptoms of a panic anxiety. Oh. Is subjecting them more to hearings, will help? Or baka magpalala sa sitwasyon? Pwede pong sabihin na natin, pag yung ganyan, mas magiging, pwedeng lumala. Not unless na talagang sabihin natin, medyo ipahinga muna nila sandali, parang ganon. Dahil kasi, yung coping strategies for panic anxiety can be kasi syempre pag sinabi yung panic attack, it can be frightening kasi ang mangyayari pag hindi sila relax, kung ano sasabihin, parang pag naging ganon, tuloy matatakot ka kasi baka mamaya kung may sinasabi na sila na baka totoo o hindi totoo, or parang naguguluhan lang yung isipan nila, pwede pong ganon. Tapos pwede din sabihin natin na they can subject themselves to meditation muna, or kaya naman yung merong ang tawag nito, yung i-undergo for certain cognitive behavioral therapy para sa ganun ma-realize nila, na baka na-burn out na kayo kung ano na yung nadidig namin, hindi na maganda, parang ganun. Pero Doc Camille, kahit sa mga bahay nakaka-apekto na ito dahil kuminsan nag-aaway yung magkapatid, mag-asawa dahil lamang sa mga usapin sa politika. Dahil siyempre may mga kanya-kanya silang mga paniniwala, So, what would you advise them? Huwag na munang manood. Pwede nga lang kasi kahit saan kayo pumunta, pag nadinig yung ganito, siyempre, SOCMED platforms are so, parang lahat nakikinggan mo. So, pag nakita mo yan, parang here comes a point na kakampi ba ako o hindi ako kakampi. Pero pag nagkausuran na usapin, talagang aabot kayo na sabi ko nga sa inyo, this political discourse can lead us to a debate na hindi na involve yung mga politicians, kundi yung mga members na ng halimbawa ng society na yung mga papamilya, magkakaibigan, mga co-workers, parang ganon, until it will come to a point, baka mamaya ang mag-away-away na yung mga tao na around them, hindi na sila. Tapos magugulat kayo na sila all the time, parang magkagalit, tapos biglang galit, tapos kayo, nagagalit, bakit nagkabati sila? Ay, teka. Sabi ni Evan lang ng Las Vegas, sabi niya, if you feel stress, take chamomile tea. So po yan, chamomile tea is one of the most relaxing tea na pwede nilang inumin. Kasi po talaga nakaka-relax po ang chamomile tea, because when you talk of green tea naman, relaxing siya. Pero ang chamomile tea legal, it lessens anxiety po talaga yan. Yun pala dapat iserve sa Congress at saka sa Senate, chamomile tea. Gusto nila, lavender tea na lang para lahat sila matulog. Pampatulog ang lavender tea naman.
Opo. Aba, oo. Ayan, pwede rin. Mas maganda, patulugin natin. Para hindi humantong kung saan-saan itong mga usapin, ano ha? Pero pag ganitong panahon na parang masyado ng emotional ang yung mga nanonood, sa kanila kasi trabaho nila yun eh. Bahala silang magsagawa na. Kaya lang, sometimes umaabot sa point na pati yung nanonood, umiinit ng ulo, di ba? Kuminsan, meron kang kasama sa bahay na biglang tatawag sa iyo at magrereklamo, ano ba itong nangyayari, di ba? Sabi ko nga, wag na kasi kayo manood. Alam niyo, totoo, yung iba kasi pag yung ganyan na nakakadinig sa ganyan, hindi na po, kahit sabihin nyo, nagkaroon ng effect yan pa, yung, sabihin nila na, ano to, makakatulong ba ito sa ano natin, sa bansa natin? Will I become hopeful or optimistic about this? Or magiging baliktad na kailangan umalis na ako sa bansa akong ito dahil wala nang kwenta. Alam niya, aabot kayo sa ganang pag-iisip. Sometimes kasi syempre, yung political engagements natin sa mga ganyang bagay, hindi natin naaalis. Kasi politics is one of the most interesting thing na pag-usapan na sa bagay, no? Kahit pa ba, no? Lahat, parang meron kang input. Kasi, kumbaga sa hindi katulad sa artista, chismis siya. Ito hindi eh. Parang ang dami mong pwedeng mai-input. Hindi, ganito. Alam mo, yung mga ganyang bagay. So, parang it makes you think na although talaga makakatulong po dahil kasi gumagana ang utak natin, pero sometimes it will also cause yung possible na mental health issues natin dahil kasi magkakaroon tayo ng kaaway dito, magkakaroon tayo ng mental fatigue, or kung minsan talagang sasabihin na natin, it will come to a point na burnt out na rin tayo, na parang suko na ako, ayoko na nito, parang gano'n. So, ang hirap din na effect nito sa mga citizens natin, sa mga tao dahil kasi syempre, pag gano'n na parang ang isipin natin wala na kwenta yung bansa natin, ganito ba talaga? Parang ganun po. Pero pag umabot ka naman doon sa ganung punto, di ba, tumigil ka na lang muna sa panonood, pakikinig, di ba? Parang nagkakaroon ka na ng feeling ng frustration. Oo. Not only that, when we talk of frustration, it means that you're already angry. Pagdating sa ganyan, syempre may disagreements dahil kasi may actually a political scandal and then you perceive na there's injustice somewhere. So, it can lead yung feelings of anger and frustration. So, pagdating sa ganyan, malulungkot kayo. So, kasi parang ano ba yun? Bakit napaka-negative ng outcome nitong mga pangyayari nito? So just the same, parang kang nalugi sa eleksyon, parang mali ba yung naboto ko? Ay, marami na nag-iisip ng ganyan. Sabi naman ni Frank Alba, mag-golf ka na lang para ma-relieve ang stress. Yung problema naman, pagka nag-golf ka tapos umuulan, baka tamaan ka naman ng kidlat, madisgrasya ka pa. Di ba? Di ba? Kaya nga po, nakakalungkot kasi parang it will come to a point na parang may feeling ka na of distrust, and at the same time, yung nagiging, parang yung syempre, there are a lot of promises given during the time na before. Parang tapos, and then, all of a sudden, parang ano ba to, broken promises na, and yung sabi ko nga sa inyo, parang yung institution per se, parang naguguluhan na rin ang mga pangyayari. Pero hindi naman dumadami ang lumalapit sa inyo at kumukonsulta. So far. Pagdating po sa politics, hindi pa naman. Hindi pa naman. Pero siguro when they talk about yung alam na, actually, mas maraming mga Gen Z or yung mga kabataan na nagsasabi na what's happening to us. Alam niya, mas ma-question. Mas maganda, politically aware sila. Kaya lang, wag naman magpapadala masyado din sa away ng politika. Hindi naman ho. Pero sa kanila, parang may mas magugulat kayo na mas mindful sila na merong mga ganon. Dahil kasi siguro, sabi ko nga sa inyo, dahil ang Gen Z aware sa mga mental health issues, kaya tinitingnan nila, mas observant sila pagdating sa ganyan. Kasi tayo, tinitingnan natin yung political elements ng mga pangyayari. Sila more on yung parang, may nangyayari yata hindi maganda. Parang bakit may anxiety, bakit may gano'n. Hindi, at least mabuti yung conscious sila dahil future nilang nakataya dito eh. Sa bagay, totoo diba? Talaga yun. Malaking factor po yun. Oo, lalo-lalo na pag ang pinag-uusapan, budget, o yung gastusin, yung pangungutang ng gobyerno. Silang magbabayad yan eh. Yung next generation magbabayad ng mga utang na yan. Kaya dapat talaga maging conscious sila, di ba? Totoo po yan. Totoo. So, ang tanong Doc, ang tanong ni Amor Alar, anong gagawin? Anong magandang gawin?
Maghanap na kayo ng paraan para may passport na kayo at mag-insure. Uy, wag ka naman ganyan! Hindi naman. Hindi. Okay. Joke lang yan. Joke yan. Dok, mahirap mag-joke ngayon, Dok. Pinapatulan. Pinapatulan eh. Baka mamaya, totoo, at least maapektuhan yung population na mababawasan. Hindi po ganun. Siguro pagdating sa ganyan, una, we become mindful eh. Hindi tayo magkakaroon ng mindset na parang sasabihin natin ganyan talaga sila. Hindi. Ang mindfulness po kasi is a way for us to be able to understand what is really wrong. Alam naman natin at tanggapin natin bilang isang citizen, ano na siguro ang pangyayaring ganito. Siguro dapat we should know how to vote wisely. Hindi na tayo magpapadala sa mga ano-ano dahil lalo na malapit na po ang eleksyon dahil kasi kung ang iisipin natin palagi yung popular vote, mahirap din po yan. At the same time, siguro pagdating sa ganyan, isipin natin yung ikabubuti ng bansa natin. Kasi kung sasabihin niya yung ikabubuti ng bansa, it cannot start from the politicians. It can start from us. Doc, as a good person, as a good citizen. Susunod din ang tanong, sino naman kaya yun? Do we have options? Hindi ko alam kung ano yung options. Ang dami nga nung kausap ko. So, what do? We vote the lesser evil because we're trapped between the devil and the deep blue sea. Sabi niya, so, which is less evil? We vote the less evil or the more evil? Ang hirap din nga pag tinatanong nga rin ho ako niyan, so you vote for the lesser evil. Tapos how do you know that he is the lesser evil? Sige. Hindi naman ho ako manghuhula pagdating sa ganyan. Kahit sabihin niya i-profile parang, So parang, sige, between two evils ba or between the lesser evil ang pag-uusapan, di ba? Pagdating mo sa ganyan. Ang media nga po, the more we strive to strike a balance, lalo kang sinasabi na, hindi, bias kayo. Ano gagawa mo? Gusto mo ibalita magkabilang side, lahat pero pareho sila nagbibintang na bias ka. Di ba? So yun yung nakakabahala na para bang masyado nang malaki yung pagitan ng ating mga kababayan. Di ba? Totoo po. Sana maintindihan nila na talagang bilang isang journalist sa tulad niya, balance eh. Kailangan din madinig ko ano yung side ng kabila. Kasi kung titignan natin isa, parang pinupush mo na, parang minomotivate mo ba yung isang tao na maintindihan lang yung isang side or gusto mong makita rin yung na talagang masama yung isang side na to. Parang yung gano'n. Yun nga lang po. Kasi it will come to a point na you'll be criticized positively or negatively, and then it will come to a point na pag hindi ka matibay or you have a weak personality, you'll end up na kayo naman yung magkakaroon ng mental stress pagdating sa ganyan. Oo. Ako nga, sabi ko doon sa mga kasama namin sa bahay, magkaganyang masyado na stressful kayo sa mga napapanood nyo, manood na lang kayo ng Netflix. Mas maigit po talaga. It's a way para sabihin natin na sige, ignore muna natin to kasi pag yun ang ang papanoorin mo, tapos kung titignan mo lahat yung issues na ganyan, you'll end up na kayo na yung maapektuhan. And sometimes a lot of people are easily affected po sa mga ganyang issues kahit na baka sasabihin nila, ganyan yung away na ganyan, tapos sabihin ng mga tao ng mga weak personality, naku, kailangan na tayo dahil kasi magugunaw na ang Pilipinas. Diba? Sige, Doc, thank you. Can they call you? Or where can they reach yung mga psychologists na katulad ho ninyo? Meron ho bang, kasi palagi ko marami na nangangailangan ngayon sa tindi ng stress na kanilang kinakaharap. Kasi ang mga Pinoy ho kasi masyadong politically influenced. Diba? Tanggapin natin. Oo, masyadong politically influenced. So, where can they reach you para at least magkaroon man sila ng konting relief? May makonsulta. Meron po kaming Facebook page in the Clinic of the Holy Spirit. Talagang meron po the Clinic of the Holy Spirit. You can write us. Ako naman po yung sumasagot doon. Pero if you want na talagang for possible appointment, madali po yung number namin. 09, tapos 47, tapos 15631. Ayun, 09-47 15631. 15631. Ang haba naman yata nun, Dok.
Hindi, tama. 09777 tapos 15631. 15631. Okay. Pati tuloy ako nalito. Sige. Doc, thank you ha. Maraming salamat. Okay po. Si Dr. Camille Garcia, isa pong psychologist mula po sa CEO po ng Clinic of Holy Spirit. Ayan, konsulta ho kayo. Kung sa panagay nyo, parang kayo nalilito na. Anong tawag dito? Nadadala na sa mainit na bangayan sa politika, kumonsulta ho kayo sa mga psychologists. Maganda umaga, Pilipinas! Pero alam ba ninyo na ang spaghetti pala, yan, hindi popcorn pag-uusapan natin, ang spaghetti pala ay hindi naman talaga Italian. Ito pala ay dinala ng mga Arabs. Ang spaghetti ay hindi po ipinangalak sa Italia. Bit-bit po ito ng mga Arab traders. Inintroduce bilang Chinese noodle noong 8th century. Kaya lang, ginawa ng mga Italiano, magaling magluto, ginawang spaghetti. At nilagyan ng kung ano ng mozzarella. Di ba? Pinangalanan nila. Eventually, pagdating dito sa Pilipinas, binenta ng Jollibee, spaghetti na siya. Maganda umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay 47 ang oras sa buong kapuluan. Baka ho tayong pupungas-pungas pa. Bilisan! Maganda umaga, Pilipinas! Arangkada ngayong araw ang pakikiisa ng UP Los Baños sa celebration ng 17th Global Warming and Climate Change Consciousness Week. Kasama sa celebration ng Climate Change Commission na pangunguna ni Secretary Robert Borge at ilang mga UPLB experts na sina Dr. Jennifer Amparo at Dr. Juan Pulhin. Ito magkakaroon sila ng seminar na tatalakay sa kahalagahan ng pagtugon sa climate change at ang papel ng renewable energy sa pagtulong dito. Sa naturang event din, ilulunsad ng UPLB ang Campus Mobility System na electric microbuses na ibibida naman sa Rural Economic Development and Renewable Energy Center Auditorium. Ang microbuses na ito ay pinangalan ng LBIP na naglalayong ma-promote ang environment-friendly at sustainable na transportasyon sa loob ng UP Campus sa pamamagitan ng paggamit ng solar energy. Ayan, at least magandang development yan. Black sand naman na iligal namanong hinahakot mula sa Zambales patungong China, pinangangambahang may military implication. Detalye mula kay Ejel Parosa, RH52 Ejel. Kuya Angel, kinababahala ng sinatahang lakas ng Pilipinas na baka magamit sa militar ang miniminang black sand para dalhin sa China. Kasunod ito ng ulat na ilang senador na may mga Chinong illegal na naghahakot ng black sand at iba pang o katulad na rare minerals mula mismo sa Zambales. Ayon kay Rear Admiral Wal Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, minomonitor ng AFP ang naturang reports. May military application kasi umano ang naturang mineral kaya siniseryoso ng AFP naturang bagay. Pero aminado si Trinidad na tali ang kamay ng AFP dahil may kaukulang law enforcement agencies dapat ang sumisita at nakakakita ng mga ito. Pakinggan natin ang opisyal. We are taking this very seriously, considering that black sand and rare earth minerals have military technology applications. However, we defer to the appropriate government regulatory and law enforcement agencies that have jurisdiction over this matter. Ito si Edniel Porroso, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ay, mga rare minerals talagang paano hinahakot? Wala naman ho tayong dito processing ho Dapat talaga may processing ho nung mga lupa na ibinebenta ho natin palabas ng bansa. Diba? Kasi nagtataglay ho yan ng mga rare minerals. Okay, magandang umaga kay Kuya Asti Binabati ka ni Guani Dottie Molino dyan po sa Kinapawan City. Actually, kahapon yung kanyang birthday. Belated happy birthday, 16th birthday daw niya yan. At para naman doon sa mga kakilala po ni Dr. Edmond Chabenia, may inurnment po ng mangyayari dyan po sa Canada ito. Yan ho yung schedule. Kaya nakikiramay ho tayo sa lahat ng mga naulila at mga kamag-anak nito pong si Dr. Edmond Chabenia. Napakagaling po na dentista po niyan. Ayan. At ay teka nga pala.
Ngayon ko lang nalaman na amyendahan na pala ni Attorney Jesse Andres ang konstitusyon, ano ha? Sinasabi niya, wala daw pong immunity ang Vice Presidente. Ayan o, nasa 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Article 11, Accountability of Public Officers. Ang linaw-linaw sa Section 2, the President, the Vice President, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment. On impeachment. O, kaya tama yung ginagawa ho ng ano. So, itong ginagawa ng NBI. Sabi nga nung nakausap po nating taga-NBI, sabi niya, problema namin dito ngayon, halimbawa, na-serve, halimbawa, sa Friday, dumating si BP Inday. Halimbawa lang, di ba? Sino naman kaya ang NBI magtatanong? Sino naman daw kaya ang NBI yung naglalakas loob na magtanong? Pero, ayan na. Ang NBI ho, sumunod lang naman dun ho sa naging direktiba ho ng Department of Justice. Sabi po ng Department of Justice ni Attorney Andres, wala pong immunity ang Vice Presidente. Yun daw po ay batay sa kanilang paniniwala. Teka, alam ko hindi pa na-amyenda ng ating konstitusyon. No? Yan ang 1987 Constitution, linaw-linaw. Baka lang may amyenda dyan, hindi ko lang alam. Maganda umaga, Pilipinas! 52 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, 5 minuto na lamang bago po mag-isa sa umaga. Oras na rin ho para tayo mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito ng mahabang clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, pinalalakas po nito at ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Nagtataboy po ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kung meron pa kayong mga concerns, mga katanungan tungkol po sa ultabayo bilang panlaban sa puyat, pagod at stress, makipag-ugnayan po kayo sa 0917-110-6580. Ang ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ito po ay halal certified at rehistrado sa Food and Drug Administration. Pero huwag natin kalimutan, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Tutok lang sa DZRH at manalo kapag kayo'y aming natiempohan na nakikinig sa DZRH AM o nanonood sa DZRH TV at DZRH Facebook. Instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa DZRH. Lakasan lang makinig sa DZRH Radio at tutok lang sa DZRH TV at DZRH Online. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si Sherwin Alparo ay nasa barangay Coloong, Valenzuela City. Lakasan nyo na yung mga radyo, telebisyon. Pero para ho sa mga taga Binangon ng Rizal at mga karatig lalawigan, puntahan ho ninyo yung St. Monique Balay, the most prestigious project dyan po sa Binangon ng Rizal. Tingnan ho ninyo yung kanilang townhouse na Bianca. 2-story townhouse yan na meron pong balcony na meron 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede ho ninyo i-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos monthly payable in 30 years. Tawag na ho kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang impormasyon. Kaya kung gusto ninyong pagkagising, ang sasalubong sa inyo pagpunta ho ninyo ng balkon ay malamig na simoy ng hangin, magandang tanawin. Yan po ang St. Monique Balay, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. May huli na! 2 minuto bago mag-isa sa umaga, may huli na si Sherwin Alparo. Sherwin! Yes, magandang umaga Kuya Angel at dito nga sa Coloong, Barangay Coloong sa Valenzuela City. Tignan mo naman, napakapayapa ng umaga. Ayan o, andyan lang o. Tahimik na tahimik. Tayo, ayan o, sige ka. Ito matindi. Ito matindi. O, tignan mo. Nakikinig ng radyo. Ayun o, yung kanyang radyo. Pagkaganda-ganda. Ayan, habang Romero Peque na tayo. Ito po, magandang umaga po.
Magandang umaga naman. Kayo po, ano pangalan? RD Marcelo. Lagi po kayo naka-tune in sa DZRH kay RD. Yes, oo. Gumanong at sino pa rin ang announcer pag umaga? Angelo Palmones. Si Kuya Angel Palmones, bigyan ng 1,000 pesos yan! Thank you. Good morning. Sabi mo, Kuya Angel, yung kanyang tindahan. Oo nga, oo. Kompleto na yan. Kompleto. Kompleto na yan. Parang malaking grocery store yan ah. Oo. Actually, parang ano nga, yung mini grocery. Mini grocery, oh. Laki ah. Oo, may mga karne pa tumamaya. So, pag talagang puntahan at pamilya ng mga tao. Oo. At habang namimili sila, yun, nakakapakinig ka rin ng DZRH. Kasi meron siyang radyo dito. At pinakikinggan niya yung programa. At dahil paborito ko si Angelo Palmones, meron kang 1,000 pesos. Meron ka rin DZRH grocery! Yan ha. Papanosibre na yan. At syempre, meron ka rin DZRH merchandise umbrella. Yun. Habang nagtitinda sa loob ng bahay. At sa loob ng iyong grocery, oh. Yan, oh. Diba? Ang ganda-ganda. Teka, Sherwin. Para Sherwin. arawan. Okay, Angel. Isang tanong lang kay Kuya Ardi. Kuya Ardi. Yes, sir. Ang ganda ng highlights mo. Ang ganda ng pagkakakulay ng buhok. Natural ba yan o yan eh? Natural. Oh. Natural. Hindi, ilang taon na ba si Kuya Ardi kung hindi nyo mamasamain? 49, sir. 49. O bakit ganyan nakaputi? Angel. Oh. Tignan mo naman pag nandito ka sa highlight. Parang 48 lang siya. Oo nga eh. Hindi, pero maganda yung mix ng hindi ka nagpapatina. Hindi. Oh, Ang ganun, puti ilang buhok. Puti. Pero hindi, bagay naman kasi artistahin ni Tisuy eh. Di ba? Meksikano nga dating eh. Alam mo kung sino kamukha? Sino kamukha? Si Buendia. Oo nga, no. Side view nga, kuya. Kuya, side view konti. Yan. Oo nga, Kamukha mo si Paraluman. Sherwin, namigay ka lang ng payong, gusto mo pang umulan. Sige na, paalam ka na. Sa mga nais mo lalo na 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kaya susunod natin winner sa DZRH. Pasto Panalo Promo. Aris number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ay mula po kay Khalil Gibran. Ang sabi niya po, trouble and tell no one. Live a true love story and tell no one. Live happily and tell no one. People ruin beautiful things. Marami daw kasi sa atin dito sa mundo mga Saturnine friends. Ayan, word of the day, Saturnine. What is Saturnine? Ang Saturnine daw po, maraming bitter. Isang adjective yan na ibig sabihin ng mga bitter. Pag sinabihin ka, oh, you're a Saturnine people. You have Saturnine neighbors. Ayan, mga inggitero lang ibig sabihin nun, pinaganda pa. Maganda umaga, Pilipinas! Dos por dos, susunod na.